Sa Cebu City, bahagi na ng paglalakbay ng mga motorista ang tunnel na ito. Sa umaga, isa lang itong normal na lagusan. Labas-masok ang mga sasakyan. Pero pagkagat ng dilim, ang lagusan, di umano, kinatatakutan. Hadlok mo, makusog dira. Ay, masig niyag na yung labay. Kilabot, kala makuyawan ta ka ng muagi. At ayon sa mga salaysay ng ilang saksi, ang tunnel na ito raw kasi sa Cebu City, di umano kanlungan ng isang batang multo. Ang grupo ni LG, ang Cebu Ghost Hunters, naglakas loob na magsagawa ng paranormal exploration sa tunnel. At nandito na nga tayo sa loob ng SRP, mga ka-hunters, ng tunnel na ito, na para bang merong mga ligaw na kaluluwa na nakatitig lang sa amin. Nasa likod kami ng multicab, nakasakay. Nagbibideo, tapos pinapakiramdaman yung paligid. Ang bigat ng pakiramdam ko, tsaka mainit yung hangin. Habang binabaybay nila ang kahabaan nito, ito ang kanilang nakunan. Sa gilid ng tunnel, kapansin-pansin ang isang itim na figura na parang sumilip. Hindi namin nagamitan ng equipment kasi bawal bumaba dito eh. Pag ikaw ay nagpa-paranormal research or nag-ghost hunting, hindi mo dapat ini-edit. Doon na lang namin nakita, after na namin na-review yung video. Alam na namin na hindi lahat na maniniwala. Nasa sa kanila na yon. Marami man ang duda sa kanilang na-videohan. Paano naman maipapaliwanag ang ibang mga testimonya ng mga di umano sa tunnel ay meron ding nakita at naramdaman? Mabigat ang pakiramdam tuwing dadaan kami dyan. Kaya nga hindi ako dumadaan dyan kasi na-experience ko na may bubulong sa'yo. Gaya na lang ng motoristang si Ryan, na habang binabaybay daw ang lagusan kamakailan lang, may napansin daw na bata na nakaangkas sa motor sa kanyang harapan. Nung nasa kalagitnaan na, doon ako nagtaka kasi if angkas yung bata sa likod, dapat gagano siya sa harap niya. Pero kaso hindi siya humawak, hindi na to bata. Si Ryan, sinubukan pa raw habulin ang rider. Mabilis sa takbo nila, nandito na na-part. Pagtingin ko ulit, nawala na yung bata. Pare, may nakaupong bata sa likod mo. Wala naman ah. Kakasumpit sa'yo pare. Kanina pa, mula sa dulo oh. Sabi niya, "Hala sir, ako lang talaga mag-isa." Tumataas yung mga balahibo namin. Dito rin sa tunnel dumaan si Nico matapos manggaling sa kanyang gig. Kanang nakasulod na dito sa tunnel. Nalay ni Kuan kanang bata to nga ningon sa akong liyo nga, "Uy, moto ka to nga nadungog na ko nga tingog." Kuyawan ko, tulbaan ko kay siyempre wala man di bata nga magduduha na or labi na ingat na oras sa mga alas 11 lang siguro. Ang nilalang, tila may pagkapilyo pa raw. Moto pagabot ako sa tunga-tunga na gyud, ano namin ni tik-tik sa akong kuan, wag handapit. Ya mo to, sa po sa akong gibate nga talos tanan balibo, barog, mura sa ko nga na blanco sa kuan, wasa ko ni try ate nga mo tanaw sa side mirror sa motor kay unsa pala ako makita sa back ko mo sa mga cross sa kuan kanang disgrasya. Si earlier naman, nung minsang dumaan sa tunnel, halos na aksidente pa raw nang sa kanyang side mirror. Di umano, may imaheng bumulaga. Tumingin ako sa side mirror, bata yung nakita ko. Ang halos 1 kilometrong SRP South Road Properties Tunnel nagdudugtong sa timog na bahagi ng Cebu at ng sentro ng komersyo sa Cebu City. Ang unang proposal daw dyan is flyover or bridge. Pero hindi sumangayon yung mga tao kasi masisira yung plaza ni Independencia. Malaking tulong yung SRP. Na-lessen po yung traffic. Karamihan sa mga dumadaan dito, umiiwas sa traffic, gaya ni Princess. May pinuntahan kasi kami doon na friend ng aking fiancé.
traffic noon. Ang sasakit na kasi ng likod ko. I'm about to lean my chair sa front. Tapos pag look ko dito sa right side, may nakita akong bata. Tapos umupo siya, tapos naka-cross ang leg, nakayakap siya sa tuhod niya. Imposible naman, bakit may bata doon? Sino nga ba ang batang di umano nagpapakita sa tunnel? Ano ba ang gusto niyang ipahiwati? Nag-imbestiga ang aming team. Taong 2006 nung sinimula ng construction ng Lagusan. May nahukay daw dito ng mga buto ng tao. Sabi, from World War II, may nagalaw sila, nananahimik, kaya nagmumulto. At nung buksan daw ito sa publiko taong 2010, taon-taon na rin daw na meron ditong disgrasya. Para tulungan sina LG sa investigasyon, nitong Huwebes, lumipad pa Cebu City ang paranormal investigator na si Ed Calwag. Walang ideya si Ed kung ano ang nagpaparamdam daw sa Lagusan. Ako yung mag-o-observe sa kanila and titingnan natin kung yung lugar o yung spot na makikita nila is the same spot na nakita ko at naramdaman ko. Pagpasok pa lang ng tunnel, si Ed nagsimula na raw may naramdaman. From here, mula dito sa spot na to, lakas na niya. Ibig sabihin, yung concentration ng energy nung bata dito. Basag yun dito niya. Parang nakalabas yung mata. Parang bali yung kamay. Parang bulol magsalita eh. Hindi ko maintindihan. Meron ng kakaiba. Sige, pwede. Kung ano yung way nyo, yun yung gawin ninyo. Observer ako this time. Kung sino mang gustong makipag-connecta gamit yung inahawak ko, which is the spirit box, pwede kang kumonekta, makipag-communicate dito. Ako tatawag ha. Gusto kitang makausap. Kausapin mo ako ngayon. Ayan na. Nandiyan na siya. Ano ang pangalan mo? Gusto kitang makilala. Anong pangalan mo? Ulitin mo. Hindi ko naintindihan. Narinig ko yung boses ko, sir. Ay, yung pangalan ko, narinig ko. Yun. Yes. Sige. Sama ko kayo ha. Pwede tayong lumipat ng lugar na tahimik para mag-set ng communication. Sagutin mo ako. Pwede ba kitang makausap? Parang binato ako bangga sa likod. Parang Parang may bumangga sa likod, sir. tumama yung muka sa gutter ng gilid ng kalsada. Opo, sir. Tama? Saka yung kamay. Oo. Nakadapa. Na-attract sila sa akin kasi I'm longing for like younger brother. Since ako yung bunso. Si Ed nagsagawa ng cleansing ritual kay Ryan. Nung sabi ni Sir Ed na diat yung mata, doon ko yung nakita nung mukha ng bata, nakakaawa lang. Yung half ng face niya, basag eh. Unexpected yung pagkamatay niya. Siguro dahil nabangga siya ng walang nakaalam. So isang way yon para maging magaan sa kanya yung pagtanggap na wala na siya. Sa patuloy na pagsasaliksik ng aming team, napag-alaman namin na taong 2017, isang 4 na taong gulang na bata ang nasagasaan ng truck sa SRP Tunnel. Ayon sa report, tumatawid noon ang bata kasama ng kanyang kuya nung nawalan ng kontrol ang truck at sumalpok sa gutter. Ang bata binawian ng buhay. Hinanap namin ang pamilya ng bata pero walang nakakaalam ng kinaroroonan nila ngayon. Mga informers, settlers po sila based on sa record natin. Hirap tayo may trace ang kanila location.
Ang nangyayari kasi is yung sa mga drivers din, overspeeding, lalo na pag madaling araw, hindi nila ma-applyan ng brake, so yun, bumabangga. Wala namang dumadaan dyan ng mga batas, bawal talaga yung mga tao dyan sa ilalim. Minimaintain natin yan yung mga lights, mga traffic signages. Parang hindi naman edited, but if you look closely, pwedeng i-choreograph. Pag ganyan niya sa video, parang binigyan niyang space yung parang merong tao. Alam nila na lalabas doon yung nila, subject. Walang pilitan. Basta kami, totoo yung ginagawa. Wala kaming ginagawang fake. Kapag nasa kadiliman tayo or nasa enclosed spaces, pumapasok yung fear or yung sense ng uncertainty. Isang paraan para ma-overcome yung anxiety or yung takot ay syempre yung malaman natin kung ano yung katotohanan. Ang mga tunnel, likas na madilim. Kaya naman para ka ritong may pinapasok na ibang mundo. Pwede ritong maglaro ang ating mga mata at imahinasyon. Kaya kailangan laging maingat, hindi sa anumang nakakakilabot, pero higit lalo na sa aksidente at mga hindi inaasahang pangyayari. Thank you so much mga kapuso. Kung nagustuhan niyo po ang videong ito, subscribe na sa GMA Public Affairs YouTube channel. Don't forget to hit the bell button for our latest updates.